pag-asa ang iniwan ng People's Initiative sa mga tao kaugnay sa pagsusulong sa pag-amyenda ng saligang batas. Si Senator Win Gatchalian na nagsusulong ng pag-amyenda sa ilang economic provisions sa 1987 Constitution ay dismayado sa pangyayari. Pag-iisip ko dyan, yung People's Initiative talagang nakadamage sa pag-iisip ng tao. At dahil sa People's Initiative, tingin na ng taong bayan, hindi maganda ang tsatsya. Talagang hindi maganda. Political, basta tsatsya, hindi maganda. Dahil niluloko nyo ang taong bayan. Noong March 27, 88% ng respondents ang hindi pabor na amyendahan ang 1987 Constitution ngayon at tanging 8% lamang ang pabor dito. Para kay Gatchalian, ito ay dahil sa bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Matatandaan na sa mga nakaraang buwan ay sunod-sunod ang parinigan sa ere ng Senado at Kamara dahil sa kontrobersyal na PI. Dagdag pa ni Gatchalian, di rin nagustuhan ng mga tao ang umunoy suhulan at korupsyon sa PI. Si House Speaker Martin Romualdez ang pinaniniwalaan Yung baboy na yan. ng PI ang kay Senadora Amy Marcos. Manluluko. Napakataas yung against, no? 88% to be exact. Yes, kaya niluloko nyo. In the previous survey, mga nasa around 50. Mga 50% yun, no? Mataas eh. Almost 50-50 yan eh in the past, no? Yung gusto at ayaw almost 50-50. Ngayon is 80-10 na, no? Or 80-20 na yung ayaw versus gusto. Dahil dito naniniwala si Gatchalian na magiging hamon para sa mga senador na kumbinsihin ang mga tao. Correct. Ipinuto niya na kahit maayos na maipaliwanag yan sa Senado, ay ibang usapan naman ang pagkumbinse sa labas ng Senado. Dahil ngayon, ang trabaho namin makumbinsi yung 88% eh. No? Dapat palitan namin yung kanilang pag-iisip. Hindi sila undecided na pwedeng mag-decide yes or no. Ngayon, ang kanilang pag-iisip ayaw nila eh. Sa Senado, tinatalakay ang economic tsatsya sa pamamagitan ng pagdinig sa Resolution of both Houses number 6. Ito ay batay sa hiling ni Pangulong Bongbong Marcos na repasuhin ang mga panukala na nagsusulong ng pag-amyenda sa ilang probisyon ng konstitusyon para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Yan. Komentuhan ko lang to. Talagang masama na ang tingin ng taong bayan sa tsatsya na yan. Dahil, bakit? Gatchalian? Sinisimulan kasi ng panluloko. Ginagawa ng mga congressman na tanga. At mga siraulo ang taong bayan. Kaya ngayon, yung tsatsya na yan, talagang gusto ng taong bayan na ibasura na yan. Imagine, 88% ngayon ang ayaw sa tsatsya. Siyempre, niluloko ninyo eh. Sa simula pa lang, niluloko nyo na. Paano pa ang mga taong bayan maniniwala sa tsatsya na yan? Kahit magsasabi pa kayong economic ang papalitan nyo lang. Akala ninyo maniniwala pa ang taong bayan sa ginayupak ninyong galawin ang konstitusyon na yan? Hindi kasi kayo mapagkatiwalaan. Yan ang totoo. Kaya ang tingin ng taong bayan ngayon, wala nang tiwala sa gobyernong ito. Kaya lagapak, bagsak ang ratings ni Coting. Yun. Dahil gigil at galit ang taong bayan. Ang binigyan niya pa ng prioridad ngayon, yang gulo dyan sa West Philippine Sea. Ang hindi niya ay naatupag, yung kahirapan ng mga ordinaryong mamamayan, na halos hindi na makakain sa mahal ng bilihin, mahal ng bigas at lahat-lahat na mga matataas ang presyo. Yan sana ang prioridad na ginagawa mo, Coting, ngayon. Hindi yung tsatsya at hindi yung pagpapasikat mo sa ibang bansa na sumisigaw ka doon para kampihan ka ng mga ginayupak na mga kano at yung ibang taga-bansa. Ibang bansa dyan. Dahil hindi magpapakamatay para sa mga Pilipino, Coting. Huwag kang magpaka-uto-uto. Uto-uto ka. Yan. Sino pa ang maniniwala sa tsatsya nyo? Gatchalian. Tanungin mo si, tambalos-los na baboy.
Sinisimulan nyo ng panluloko, ayan, bagsak lagapak ang rating ni Kuting hanggang ang taong bayan nawala ng tiwala sa gobyernong ito. Dahil nga, itong gobyernong ito, according kay Maharlika, mafia, sindikato, magnanakaw, smuggler, kidnapper. Yan, mga abusado. Yan ang sinasabi ni Maharlika, ito ang gobyernong Marcos. Mga mafia, puno ng mafia, sindikato, puno ng kawatan. Si Lisa daw ay isang smuggler, kasabwat ng smuggler. Isang kasabwat ng pandurukot, kidnap. Ito ang gobyernong Marcos. Yan ang sabi ni Maharlika. Magtitiwala pa ba ang taong bayan dyan? Of course. Kaya wag nyo nang subukang galawin ang konstitusyon. Dahil marami talagang nagagalit na ngayon. Hintayin nyo lang ang kapag puno na ang salop. Darating din tayo dyan. Kasi yung mga taong bayan, nagtitiis na sila sa kahirapan ngayon hanggang na pag hindi na nila kaya, siguradong may mangyayaring masama sa Pilipinas. Lalo na ngayon na pinapahamak tayo ni BBM sa gerang-gerang ito. Ang akala niya, kaya niya ang China. Akala niya magpapakamatay ang Amerikano sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Utot mo, Kuting! Isa kang bubong uto-uto. Lakang alam kasi bangag kasi ang utak mo Kaya dapat resign Marcos, resign BBM. Kabangagan mo. Pinapahamak mo kaming lahat ngayon sa gulo nitong West Philippine Sea na mag-aano ka pa ng kung saan-saan mo para kang maritis, kung saan-saan ka nagpunta sa ibang bansa, sinasabi mo doon ang dispute ng West Philippine Sea. Naghahanap ka ng kakampi kasi. Ang akala mo magpakamatay yung taga-ibang bansa para sa mga Pilipino. Tingnan mo ang nangyayari sa Ukraine ngayon, ulul. Tingnan mo ang nangyayari sa Ukraine ngayon. Dati, pag sisimula pa lang ng gulo, solsol yung Amerika sa kanila. O ngayon, may Amerikano bang nagpakamatay sa Ukraine? Iniwanan lang sila. Yan ang tandaan mo, Kuting. Ikaw nagpapauto ka. Wala ka talaga sa matino na utak. Hirap talaga ng bangag na presidente.